kalbo sa inyong harapan. Salamat sa Diyos. Ano po? Amen. So, buksan natin ating mga Bible sa 1 John, sa chapter 3. 1 John chapter 3, verses 1 to 3. Anong page na? 1 John chapter 3, verses 1 to 3. Pwede po tayo magkita yan, no? Ayan. Hello. Sabi po ng Bible, "Behold what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew Him not. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. And every man that hath this hope in Him purified himself, even as He is pure." Pagpalainawan ng Diyos sa kanyang mga salita. Mag-pray ulit tayo, mga kapatid. Salamat po sa napakagandang umagang ito. At tunay na kapiling namin ang mga minamahal ng mga kapatiran na sila po ay nakakatuwa, nakaka-bless na nagtitipon at umaawit dito sa unahan. Pahayag po ng kanilang pag-appreciate sa inyong kabutihan, sa inyong kadakilaan sa kanilang mga buhay. At ngayon pong sandaling ito, binasa namin ang tatlong mga talataan na ipinapakita rin po ni Apostol Juan kung paano niya ina-appreciate ang inyong kadakilaan sa kanyang buhay. Na ito rin po nawa ang inyong ituro sa amin, ang matuto kaming mag-appreciate ng inyong mga kadakilaan sa aming buhay, dahil ito ang susi ng patuloy na kaayusan ng anong buhay sa inyong balang na harapan habang kami nasa lupa. Panginoon, muli gamitin niyo po ang inyong lingkod, kayo po ang kumilos, kayo ang magpaunawa, at ako inyong gabayan, ang aking isip, ang aking bibig, ay ang puso, ang lahat, Panginoon, sa akin at sa amin, nawa kayo ang kumilos, at wasakan yung patuloy at magawa ng kadiliman sa sino man, Panginoon, o sa gawain ito. Patuloy na binabalik sa inyo lahat ng kapurihan ito. Aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po mga po. Salamat sa inyo. So, ang author po, ang writer, human writer po ng ating binasang talataan, walang iba kundi si John de Villar. Ano po? Siya tinatawag na John de Villar dahil siya po yung palagi na lamang nakahilig sa dibdib ng ating Panginoong Kristo nung ang Panginoong Kristo ay kasama pa nila physically. Ano ho? Siya yung halos pinagseselosan ni Pedro. Naalaala niyo, ano po? Dahil sabi ng Panginoon kay Pedro, binigyan ng Panginoon si Pedro ng isang ministry na kung iniibig mo kung higit sa mga material na ito, sa mga pang-physical na ito, diba? Isda ang hawak, ano po? Kasi tinawag sila na mga luluwa ng tao, pero nag-backslide si Pedro hanggang sa ang Panginoon ay sintinako, siya po'y namatay, nilibing, at muling nabuhay. Si Pedro po ay sa chapter 21 ay nagyakag ng pag-backslide. Naalala niyo yan? Sabi niya, ako ay mangingisda. Babalik sa dati. Backsliding ang tawag doon pag bumalik sa dati na hindi nakalooban ng Diyos. Sabi ng mga alagad, kami din. Nandamay pa siya. Ganyan talaga yung mga mahihina. Nandamay talaga yan. Ang masama nito, yung mga masasamad na mo, ang galing makahawa niyan. Yan talaga ang nature niyan. Kaya kayo, maghawahan tayo sa mabuti. Ngayon, nung dumating ang Panginoon, wala talaga silang nagtanong ang Panginoon kung may napala sila sa pag-backslide, kung may blessing, kung meron silang napala, may nakakain, wala ka. Magdamag sila. Pero nung sinabi ng Panginoon, ihulog yun dun sa kabilaan lampan. Aba, ay halos magkampupunit. Pag talagang kalooban ng Diyos ang ginawa mo, kahit pinagdaanan mo na yung lugar na yan, hinalukay mo na lahat yan, at walang nangyari, doon din sa kung saan kalabigong lugar, pag Diyos na ang nagsabi sa iyo sa lugar na yon, mayroong tagumpay. Ngayon, sinabi ng Panginoon sa kanya, kasi ikaw, Pedro, talaga, mukha kang isda eh. Hawak-hawak ng Panginoon yung tilapia. Kung tilapia ba yun, o igat, ano. Iniibig mo, Pedro, ng higit sa mga ito. Kasi Pedro talaga, agresibo yan eh. Sabi niya, Panginoon, opo. Nagsasalita minsan ang mga tao nang hindi niya alam. Yung bibig niya, ang bilis sumagot. Sabi niya, iniibig niyo ba, Panginoon? May agad, pero hindi man naintindihan yung sinasabi niya. Kung nakikita ng Diyos, naramdaman ng Diyos, yung sinasabi niya sa bibig niya, pag-ibig, iniibig niya ang Diyos. Katulad ni Pedro, sabi niya, oo, pero hindi naman talaga.
Kasi ang pag-ibig, hindi po yan letters. Action word po yan. Amen? So, walang makita sa gawa niya. Aron nga sa pagbabackslide 3 beses tinanong. Pagkatapos, nung pahuli, mayroon daw, the west, sabi niya. At sumuko rin siya sa wakas. Pagkatapos, binigyan niya sa feed my lambs, feed my flocks. So, siya po yung, Amen. yung tinatawag na relationship with God. Tayo, misan, yung mga masasamaang pamilya, yung magulo, yung mga, sabihin natin, sinusukan ng lipunan, kinahihiyan nila yung pamilya nila. Sinusukan ng lipunan, no? Pero pagka naman ang pamilya mo ay maganda, proud ka. Lalo na halimbawa, ikaw ay naging manugang ka ng Pangulo, proud ka, no? O naging trabahador ka ng isang sikat na kumpanya, proud ka kung saan ka kabilang, kung saan ka identified o may relasyon, proud tayo. Mas higit yung tayo ba kabilang sa pamilya natin. Amen. Amen. Amen? Isipin nyo, banal siya. Opposite tayo. Kasi tayo po ay isinisilang na makasalanan. Born sinner. Hindi kinakailangan gumawa ng kasalanan para magkasala. Sadyang magkakasala tayo dahil tayo ay born sinner. Meron tayong tinatawag na sin nature. Kaya kahit pa yung mga bata na yan, pagbawalan ng gumawa ng mali, ang tendency niyan magkamali. Kasi yun ang nature. Okay? No way na tayo po ay tanggapin ng Diyos sa ating sariling kalagayan at sa ating sariling magagawa. Kahit gumawa ka ng mabuti, still ikaw ay sinner. At ikaw at ako, noong mga panahong iyon, is bound to hell. Ang tao'y isinisilang para pumunta lang sa impyerno. Yan ang malungkot na balita. At walang pwedeng makapunta sa langit sa pamamagitan ng kanyang sariling kakayanan at gawa. It's only by relationship to the Son of God, Jesus Christ. Yung maging pamilya ka ng Diyos. At yung relationship na yon, by faith in Christ, John chapter 1 verse 12, binasa na po natin kanina. So para kay Juan, ang equivalent kasi, ang kahulugan kasi ng ikaw ay maging anak ng Diyos, ikaw ay maging tagalangit, ikaw ay ligtas, ikaw ay pupunta sa langit. Kasi, maging sa panahon nila, maging dito sa sulat ni Apostol Juan, maging sa 2 John, marami pong mga bulaang nangangaral na para daw pumunta sa langit, ito ang kailangan mong gawin. Hindi nila alam, wala ka nang gagawin. Ginawa na ni Kristo. Sasampalataya ka na lang kay Kristo. Tatanggapin mo siya sa iyong puso bilang tagapagligtas. Ang sabi ng Juan 1:12 nga, magiging anak ka ng Diyos. Yun yung sinasabi ni Juan dito na relationship. Ikaw ay palangit. Nakakalungkot po, baligtad ang paniniwala at prinsipyo, katwiran ng mundo, ng kulto sa Biblia. With regards to the way of salvation. Ang sabi ng iba, be good in order to be saved. Sa Bible, be saved in order to be good. Yan ang baliktad, ano? Sabi ni Kristo, without me, you can do but nothing. Okay? So, ang mga mali, ang aral, hindi tayo naninira, nag-expose lang tayo mga kapatid. Meron talagang bulaan. Meron talagang diablo, na ang diablo na si Satanas ay meron din kanyang grupo. Ang tawag sa Bible ng grupo niya ay ng mga mangangaral niya ay bulaang propeta. Nakabasa na ba kayo sa Bible noon? Bulaang apostol? Bulaang mangangaral? Ay ano tinatayo nila? Fellowship din. Religion din. Sekta rin, di ba? Kaya totoo talagang merong kulto. Right? Amen. Hindi lahat ng nagsasabi ng Bible o may hawak ng Bible o nagpe-praise the Lord o may Kristo ay totoo. Naintindihan niyo po ba yan? Right. Merong diablo na ang katuruan salungat sa sinasabi ng Bible na ang huling hantungan ng taong madadaya kay Satanas pupunta sa lugar ng impyerno.
wala silang alam, by relationship lang ang pagpunta sa langit. Sabi ng mga kulto, pananampalataya lang kay Kristo, ligtas ka na. Hindi nila mapaniwala at matanggap yun. Pananampalataya lang kay Kristo, ligtas ka na. Alam ba, huwag mong mamahinain si Kristo. Amen? Kaya pananampalataya lang kay Kristo ay ligtas ka na. Kasi nakadepende yun sa sasampalatayanan. Hindi ho doon sa sumampalataya lamang, kundi doon sa sinampalatayanan. Halimbawa, katulad niya, kami kanina ay nasa Macau. Sakay kami ng bus muna at tungo doon sa, ano bang tawag doon? Pier ba yun? Ferry, oo. Eh kung nagmatigas ako, sabi ko mananampalataya ako sa bus na ito, makakarating kami ng Hong Kong. Lalaban ako ng pugutan ng leeg. Talaga, dadalhin ako ng bus na ito sa Hong Kong. Yan ang aking conviction, yan ang paniniwala ko, yan ang katwiran ko. Sa palagay nyo, kahit gano'ng katindi ng paniniwala at pananampalataya ko doon sa bus na yun, makakarating ako sa Hong Kong, makakarating ba ako? Hindi. Hindi. Eh ngayon, yung mga kasama ko, sumakay doon sa vapor. Sa dapor. Umupo lang sila doon, kahit sila yung natatakot, nag-aalala, makakarating sila ng Hong Kong, hindi. Saan nakadepende yun? Sa iyong pinaglagakan ng iyong tiwala. Tumanggap ka lang kay Kristo, makakarating ka sa langit. Hindi relihiyon, hindi binyag, hindi bautismo, hindi good works, hindi dasal, hindi sa utos, si Kristo. Sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. Pag sinabi niyang I am the way, walang sinabing I am the best way. Okay? Hindi rin sinabi I am a way. Amway na yun. No? I am the way. Ibig sabihin, He is the only. Kaya nga pagsabi niya, no man cometh unto the Father. Where is the Father? In heaven. So, ibig sabihin yun, He is the way to heaven. No man cometh unto the Father in heaven, but by Christ. So, He is the way to heaven. Yun pong truth. Maliban sa Kanya, pagka iba ang dinaanan mo papunta sa langit, puro kasinungaling mo yan. He is the only truth. Kahit sumati ka dito sa Baptist Church, kung hindi mo si Kristo dadaanan, tatagapin sa puso mo, pagtitiwalaan mo, ikaw ang Baptist na pupunta ng impyerno. Right? Kaya hindi rin pinagmamalaki ang Baptist. Kung ang pag-uusapan ay way of salvation. Okay? Pero after ma-save, doon papasok ang halaga ng Baptist Church. Kasi nga maraming naglipa ng kulto. Sabi niya, He is the life. Pag hindi si Kristo ang sinampalatayan mo, eternal death ka sa impyerno. Pero pag si Kristo, eternal life. He is the life. He that hath the Son of God hath life. He that hath not the Son of God hath not life. So, kung ang pag-uusapan ay way to heaven, yun yung sinasabi ni Apostol Juan dito na ina-appreciate niya na isipin mo, tanggapin akong anak ng Diyos. Hindi naman ako karapat-dapat. Hindi naman ako mukhang anak ng Diyos. Amen? Ay, kilala ko ang sarili ko na ako ay maraming mga kasalanan. Ako ay makasalanan. Pero ako tinanggap ng Diyos, grabe, kagaling. Ako'y tanggapin anak ng Diyos. Hindi naman ako karapat-dapat. Kaya walang magmamalaki sa langit. Pagdating sa langit, puro pupuri at pagpapasalamat. Panginoon, salamat sa inyo. Kahit ako'y ganito at ako'y ganito nangalaang, tinanggap niyo. Dahil kay Kristo. So, kaya nga, may karapatan tayong mga naligtas ang may karapatan magdaos ng pananambahan dahil ang dahilan na naranasan natin ang dakilang pag-ibig niya, yung pagliligtas sa ating kaluluwa na tayong kanyang mga anak. Amen. Anong saysay nung pupunta ka sa simbahan, hindi mo naman alam kung saan ka pupunta pag namatay? Eh bakit ka sasagpat yan? Hindi mo nagliligtas yan. Kung hindi ka ligtas. Anong saysay ng relihiyon yan? Na ang inaasahang magligtas sa sarili mo? Ay alin baga mas madaming nagagawa natin? Pagkukulang o pagpupuno? Pagkukulang, di ba? Dalawang klase ng kasalanan. Sin of commission, sin of omission. Eh sa sin of omission, bagsak tayo doon. Ano ba yung omission? Inumit. Yung hindi mo ginawa na dapat mong gawin.
Wala kang ginagawang mali. Wala kang ginagawang tama. Nagkakasala ka na nun. Right? Hindi ka na pumunta sa kabaret. Hindi ka ba pumunta sa church? Nadyan ka lang. Nagkakasala ka nun. Naintindihan niyo ba mga kapatid? Yung sin of commission, yung ginawa mong mali. Kaya no way na kung ang way of salvation ay plus our own effort, walang maliligtas. Kaya sabi ni Pablo, ni Juan, napakabuti ng Diyos. Tignan niyo kung gaano kadakilang ipinagkaloob sa atin na pag-ibig ng Ama. Tinawag tayong mga anak ng Diyos. Nakalulungkot nito, ang mga kulto pinaglalahok po yung way of salvation sa Christian living. Tandaan po niyo, ang Bible ay mayroong dalawang major subject lang. For salvation, for Christian living. Yung pang salvation, hindi pwedeng ituro doon sa dahil saved na sila. At yung pang Christian living, hindi pwedeng ituro sa unsaved pa. Pero ang mga mali, ang kulto, pinaglalahok yan. Kaya ang kaligtasan nila, nawawala. James chapter 2, sa verse 10 to 14, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ay, patay pa kanyan. Patay kanyan. Hindi upang Christian living, hindi upang salvation yon. Pang Christian living yon. Ha? Yung tinuturo doon sa faith without work is death. Yun po hindi pang salvation. Pang Christian living yon. Si Santiago at si Paul ay hindi magkakontra sa pagtuturo tungkol doon sa subject o doctrine of justification. Ay makikita niyo si Pablo sa Book of Romans chapter 4, tinuturo niya, ang tao ay gina-justified apart from works, without works. Samantalang si James sabi niya, man will be justified by faith plus works. Paano magkakontra yung dalawa? Hindi po. Si Paul ay nagdi-discuss ng justification in the sight of God, the root of justification. Si Peter, si James ang pinag-uusapan, justification in the sight of man. Si Paul ay root of justification, si James ay fruit of justification. Okay? Kaya ang sabi sa James sasabihin mo doon sa isang kapatid na kumayo ka, magpasakarap ka niya, pero hindi mo binibigyan pangangailangan niya. Anong mapapala doon sa sinasabi mong pananampalataya? Christian living po yun. Okay? Si Abraham, 2 beses niya justified. Bago siya magkaanak, at nung inihandog niya kanyang anak. Sabi sa James sa Romans chapter 4, justified siya, walang works. Pero sa James, justified siya nung maihandog si Isaac. So magkaiba ng... Pero sa kulto, ang Christian living at salvation, magkalahok. Kaya nalilito, mali ang para ng kaligtasan, walang kaligtasan, nawawala kaligtasan. Pero ang napakasimpleng katulad ng Bible, by relationship lang kay Kristo ang kaligtasan. Kaya, nasa unang bahagi ng pag-quote o pagsasabi ni Juan kung ano yung para sa kanyang pinakadakilang ina-appreciate niya sa kanyang buhay na pag-ibig ng Diyos, tinawag siyang anak ng Diyos. At ang pagiging anak ng Diyos, hindi po nawawala at napuputol. Kaya hindi tayo nawawala sa doktrinang nawawala ang kaligtasan, sapagkat ang kaligtasan nga ay hindi by fellowship, kundi by relationship. Noong ipinanganak ng aking asawa, yung aking mga anak, walang paraan na mawawala at mabubura at mapuputol yung relasyon na yon. Kahit pa sabihin ng korte na hindi na sila mag-ina, ang katotohanan sila ay tama? Okay. Kahit pa itakwil ng bawat isa, ang katotohanan na natin yung katotohanan sila ay mag-ina. Ang nasisira lang yung fellowship, yung dealing with each other. Nung tinanggap natin si Kristo, yung pagiging anak tayo ng Diyos, hindi na mawawala yun. At doon nakadepende ang ating salvation. Ngayon, yung blessing na material, nakadepende sa fellowship natin sa Kanya. Yung pagsunod natin sa Kanya. Pag hindi tayo sumunod sa Kanya, ang tawag sa atin, anak na matigas ang ulo. Isa ka naman ika nakukulit na ulo, nakakita. Ano? So ngayon, siyempre, nakadepende sa pagsunod natin, yung fellowship natin sa Kanya, yung bibigyan niya blessing. Kung tayo magpapasa sa Kanyang management, edi matutuwa siya na tayo ay i-bless para mga anak natin. Ang aking anak na ito'y kabait naman. Naghugas na ng plato naghuhugas uli ng plato. Kahit hindi yan humingi. Magpaplano ka.
ng sorpresa sa Kanya, nang hindi niya hinihingi. Tuwag-tuwa ka sa Kanya. Sa atin din, nung tayo maging anak ng Diyos, yung relationship na yun ang dahilan kung bakit tayo panangit at hindi nawawala kaligtasan kahit hindi magkasala. Ito ay sadyain mo kasalanan. Sa totoo na, meron tayong mga kasalanan sinasadya. Kung sabihin din sinasadya yun, kasi nuwalingan yan. O, di pananadya rin pa pag sinuwaling. Expected ng Diyos yan. Kaya ang ating kaligtasan hindi nakadepende sa ating fellowship sa Kanya. Kasi yung fellowship, conditional yan. Minsan, may karupukan tayo, kaunting problema, hindi makaya, hindi mo na ako mag-charge, hindi mo na ako attend, ganyan. O, di yung fellowship sa Diyos, sisira na. Diba? Pero yung relationship, hindi na-apektuhan na. Dahil yun ay nakadepende sa sinampalatayanan. Yung fellowship, nakadepende sa sumampalataya. Christian living ang tawag doon. Okay? So, salamat sa Diyos. Pagdating sa kaligtasan, once and for all, na-settled na ito, fix ito, hindi ito nawawala, hindi natin pinoproblema kaligtasan natin. Ang pinoproblema natin, kung paano siya malulugod, maluluwalhati. Amen? So, dapat ba nating panawaan pagka ating pinag-aaralan ang tungkol sa doktrina ng kaligtasan? Hindi. Dapat lalo tayong ma-encourage. Wala nang pinakamabisang pang-encourage sa isang tunay na ligtas, kundi ipaalaala at sariwain sa Kanya yung ginawang pagliligtas sa kanyang Diyos. Isipin niyo saan tayo sana pupunta. Hindi sa Pilipinas, kundi sa impyerno pagka hindi naligtas. Naalala ko yung tatay ni Pastor Jesse na taga Mindoro. Winitnessan siya. Sabi niya, naunawaan. Nag-pray ng pagtanggap. Tumanggap. Nung matapos, tinanong ulit, "O tatay, nasa na si Kristo ngayon?" Sabi niya, nasa lahat ng lugar. Hindi, di ba sumunod kayo sa prayer? Oo nga pala, nasa puso. Pag namatay kayo, sa kayo pumunta? Di pa Mindoro. Pero nakakatakot mga kapatid ang impyerno. Kasi ang sabi ng Revelation chapter 20, verses 10 to 11, pag napapunta isang individual doon, wala nang katapusan. Forever and ever. Di ba sana kung totoo yung dasal sa mga patay, hindi totoo yun eh. Kasi ang tagapagligtas si Kristo, hindi yung dasal. Paano pag sabay-sabay namatay, siya magdadasal? Katuruan lang po yung invento ng isang pare para lang mapagaling yung kanyang 10 years na pagpapasok. Tapos maalubid siya, makagaling ka agad. Ganyan naman. Scapular na yan. Ano yung mga papatok sa tao? Yung mga rosaryo na yan. Yung mga Bible students yan sa Katoliko. Kung ano yung tatanggapin ng masa, ay lang, sige. Kaya sari-sari silang mga ginagawa, ina-invento nilang katuruan. Walang katotohanan yan. Ang katotohanan, John 17:17, salita ng Diyos. Amen? Nasaan na tayo? Okay. So, punta tayo sa padalwa. Kasi patatlo tayo. Hahatiin po natin. Hanggang alauna lang po. 15 minutes pa. Okay. So, ikalawa pong ina-appreciate ni Juan sa pag-ibig na tinanggap niya, yung package ng pag-ibig ng Diyos. Ikalawa, tingnan mo ang verse 2. Behold, now are we the sons of God. Narito tayo yung mga anak na ng Diyos. Amen? Tayo anak ng Satanas. Dati anak tayo ng Diablo, kaya anak tayo ng Diyos. Hindi po by sa ating effort, kundi sa relationship. Ang sabi, and it doth not yet appear what we shall be. Hindi pa nangyayari kung ano magiging ano tayo. Pero sure. Ang sabi niya, but we know that when He shall appear. Naniniwala ba kayo sa second coming? Amen. Anong iniintay ng mga mananampalataya sa second coming? Rapture. Diba may dalawang phase ang second coming? Rapture and revelation. Ang revelation sa mga Israelites na unsaved. Ang rapture sa mga mananampalataya. Kaya hindi tayo dadaan ng tribulation period. Amen? So, ang una ay relationship, ikalawa ay rapture. Ito po'y tinatawag ng Bible na blessed hope. Titus 2 verse 13. Tingnan niyo po. Ito yung pag-asa natin eh. Meron tayong mga nababalita ang mga kaguluhan at ngayon sa ating bansang Pilipinas, binabayo siya ng mga disaster, ng mga kung ano-anong mga kalamidad. Yan po ay foreshadowing. Yan po ay paunang paalaala, paggising ng Panginoon,
that we are already in the last days. Iba po ang last day sa last days. Tayo po ay nasa last days. Ang last day po, yung millennial reign of Christ. Seventh day. Last day. Tayo ay nasa last days. At pag nag-rapture mga kapatid, ano ang papasok? Ayon sa hula sa Daniel chapter 9, 25 to 27, yung tinatawag na Daniel's 70th week. Meron po kasing ibinigay, nangyari sa bansang Israel na 70 weeks. Yung 69, natapos na ang Kristo ay mapako sa krus. Yung 70th, ipinospone. Pinasok po tinatawag na church age. Kasi na-reject ng Israel si Kristo, pumunta si Kristo sa Gentiles. Tayo po yun. At pumasok yung church age. At ang trabaho natin, ating witnessan ang mga unsaved. Pag dumating na yung takdang oras, pagbalik niya sa rapture, pupunin niya tayo, i-resume yung 70th week. Kada isang week, 7 years. Yung 70th week na yan, ang tawag ng Bible dyan, Jacob's Trouble. Sa Tagalog, kabagabagan ni Jacob. Kasi itong Jacob na ito, itong Israel na ito, matigas ang ulo. Lagi silang sumasamba at naglilingkod sa ibang mga Diyos. Kaya, yung 70th, pamula doon sa una, hanggang sa ulit, sila po ay pinarurusak, pinapalo ng Diyos. At ang panghuli po, yung 70th, last week na yan, 70th week of Daniel, tribulation period po yan. Makikita niyo po ang content niyan sa Revelation chapter 6, verses, chapter 6 hanggang chapter 17. Mababasa niyo po doon, nakakatakot ang mangyayari sa loob ng 7 taon pagkatapos ng rapture. Nabasa niyo ba yung 666? Middle of the tribulation period, doon mag-uumpisa ang pagtatatak ng 666. Yung hindi ka na po pwedeng magbenta at hindi ka pwedeng bumili hanggat wala kang tatak sa kanang kamay or sa iyong noo. So, tama-tama lagyan, dapat. Pero salamat sa Diyos, bago mangyari yun, magra-rapture muna. Tignan nyo sa chapter 6, sa verses 1 to 4, makikita nyo, nakakatakot po yung sinasabi nyo, meron diyang 4 horsemen. Unang-una, white horse. Mandaraya muna ang diablo. Aakalain ng Israel, si Kristo yun ang Misaya. Madadaya ni Satanas ang Israel. Ang Israel, within 3.5 years, mag-serve, mag-sacrifice kay Satanas. Akala nila, siya yung Kristo. Kasi yung unang Kristo, na-reject nila. Ipinako sa krus. Kaya nakating sa atin si Kristo. Tayo mga hintil. Pagkatapos, ang kanyang plano, parurusahan niya ang Israel na hindi sumampalataya at naglingkod, nagtapat sa kanya. Pero bago mangyari yung 70th na yun, sabi niya, titigil ang counting mo, ang Kristo mapako sa krus, siya mamatay, para pasukin ang mga hintil. Salamat sa Diyos. Sabi ng Bible, no more Greek, no more Jews, but church. New man in Christ, through the church. So tayo ngayon ay pinasok ng biyaya at pag nag-rapture, mga kapatid, ang makakaranas ng 7 taong kapighatian, ang mga unsaved. Yung mga unsaved nyo na mga mahal sa buhay. Pag hindi nyo sila napalalahanan at nag-rapture, napakahirap ng buhay nila. Kaya, kahit kayo narito, dapat doon, mawitnessan nyo sila. Amen? Mapakalahanan nyo sila na sila ay magsisi, aminin mga kasalanan, tagapisik puso bilang tagapagligtas. At yun po, gagawa ang Panginoon sa kanilang buhay, ihanap nyo sila doon ng Baptist Church at sila po inyong papag-involved po doon sa church at nang sila po ay bukod sa palangit na, may gantimpala pang tatanggapin niya sa paglilingkod sa Panginoon. Titus 2:13, blessed the hope po ang tawag dyan. Ano po? Talagang parang hinihila. Kasi punta na po tayo sa panghuli. Pero at least, naunawaan po natin ang pinakadakilang biyaya na tinanggap natin sa ating buhay, package ng pag-ibig ng Ama, relationship, then the rapture. Ito po ang number 3, panghuli. Nasabi po sa verse 3, tignan niyo po. And every man that hath this hope in Him. Ano yung hope na yon? Yung ikaw ay naging anak ng Diyos, yung ikaw ay pupunta sa langit, at pag nag-rapture, pupunta ka sa langit, hindi ka makaharap sa tribulation period, hope yan. Ang sino mang ika na may pag-asang ganito, anong sabi ng sabi? Anong sabi ng talata?
purifieth himself. This is our reply or responsibility. Yung unang dalawa, pabor sa akin. Yung panghuli, nahingi ang Diyos ng pabor sa akin. Purify. Tingnan niyo mga kapatid tingnan yung doctrine ng Bible na tinatayuan ng Baptist. Verse 1 and verse 2, gawa ng Diyos sa atin. Na-save muna tayo. Nagkaroon muna tayo ng pag-asa. Saka tayo ina-expect na mag-purify. Be saved first before you change. Amen? So, yun ang nangyari dito sa verse 3. Saka ka ngayon magre-response sa kanyang kabutihan. Mag-purify tayo sa ating mga sarili. Mga kapatid, nasa atin ang banal na Espiritu ayon sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Ang banal na Espiritu po, ang function niyan sa panahon natin ito, yung Christian life po natin, ma-enable niya tayo, ma-feel niya po tayo para yung utos ng Diyos, utos ng Bible, atin pong maisagawa. Kasi kung hindi po siya ang gagawa at ang gagawin sa sarili natin, manghihimagot tayo. Tatama rin tayo. Ang ating lumang pagkatao ang magro-rule, yung lumang pagkatao ang masusunod sa atin, kaya parang buhay di mananampalataya kahit tunay ligtas na. Okay? So ngayon, matuwa tayo mula sa kaligtasan hanggang sa pamumuhay Kristiyano, Diyos ang gumagawa. Philippians chapter 2 verse 13. Sapagkat, pakibasa nga po, sa Philippians chapter 2 verse 13. Sabi mo, alauna pastor. Okay, so 5 minutes pa. Ano sabi po? Philippians 2 verse 13. For it is God which worketh in you both to will and to do of his good. Thank you so much. For it is God which worketh in... Nasaan siya? Nasa sa atin, nasa loob. Pumasok siya para makagawa at i-drive ang buhay natin, i-manage ang buhay natin. For it is God which worketh in you both to what? To will. Magkaroon ka ng will, magkaroon ka ng desire. Kaya ang tunay na ligtas, ang natural tendency is purification of life. Magkakaroon talaga siya ng initiative, ng desire na ito ang gagawin ko. Ako'y magbabasa ng Bible, ako'y mananalangin, ako'y mag-church, ako'y mag-social win, ako'y susupport sa gawain ng Panginoon. Ano sabi niya? To will and to do. Kasi yung will, theory pa lang yun. Pero yung sunod, to do, application. Kaya ang sino man na aayaw, nagsabing ligtas pero hindi naglilingkod, ang tawag doon napakatigas ng kalooban. Ang tawag doon, pinipigati niya ang Espiritu Santo. So mga kapatid, doble-doble ang pagpapala sa atin, relationship at sa rapture, maanong tayo ay utay-utay na mag-alis ng mga bagay na hindi nakalulugod sa ating buhay. Okay, tayo po magsitayo, tayo po manalangin.